Mga Lods, gets ko na, no, napagtanto ko lahat bakit hindi okay ngayon si VP Inday Sara at saka si Martin Romualdez. Hindi naman dahil dun sa confidential funds lang, no? Di ba? Buti na lang talaga hindi matabil, no? Ang dila ni VP Inday Sara, hindi siya masyadong naninira at nagsasabi ng kung ano-ano. Focus lang siya, trabaho lang siya. Kaya pala, no? Kaya pala ganyan na ngayon yung treatment ni VP Inday Sara, 'di ba, kay Romualdez, may malalim pala na dahilan. At alam niyo mga Lord, sa palagay ko, ang isang malalim na dahilan ay itong si Romualdez. Diyos ko, close na close pala sila. Close na close pala sila. Di ba, ng mga liwang grupo, lalo na si Franz Castro. Kaya pala, kasi nga naman, tama nga naman, bakit makikipag-close si VP Inday Sara kay Romualdez? Bakit siya didikit kay Romualdez? Diba? Bakit siya makikipagsundo doon? Ang mga kasundo ni Romualdez, mga makakagrupo, mga kaban ni VP Inday Sara. Diba? Simple logic lahat eh. May mga nagsasabi pa, unprofessional daw si VP Inday Sara kasi hindi daw namamansin kay Romualdez. Excuse me, no? Sa lahat na binabati ko si VP Inday Sara na hindi pinapansin, hindi niya pinapansin si Romualdez, hindi plastic si VP Inday Sara. Hindi siya sipsip at parang linta na kailangang dumikit kay Romualdez kasi may sariling pag-iisip si VP Inday Sara. May sarili siyang paninindigan. And imagine niyo mga Lods, papaano siya? Papaano siya makikipagsundo sa isang speaker na close ang mga makakaliwang grupo? Kalaban nga yun sila ng bayan eh. Kalaban yun ng mga kabataan. Alam naman natin, kaya nga gustong i-push ni VP Inday Sara ang confidential funds kasi gusto niya magkaroon ng healthy environment ang mga estudyante, maprotektahan ang mga kabataan ng mga estudyante, at maiwasan na yung mga recruitment na pinaggagawa ng mga AA sa mga kabataan natin para matapos na. Pero sige nga, paano yun mangyayari kung ito si Romualdez? Ay grabe, no? Kita mo naman, no? Sa nakita natin, pinost ko rin kanina, di ba? Yung interview ni Franz Castro, di ba? Sinasabi pa ni Franz Castro na napakabait ni Romualdez, palagi namin siyang kasama sa mga charity events, no? Sa mga pamimigay ng mga ayuda. O, ano yun? Di ba? Kaya naiintindihan ko ngayon, no? Naiintindihan ko ngayon si VP Inday Sara. Alam mo, si VP Inday Sara, sobrang bait niyan, no? Sobrang bait niyan si VP Inday Sara. Knowing VP Inday Sara, sobrang bait niyan, pero hindi yan siya plastic. 'Di ba? Hindi mo yan siya pwedeng utuin, 'di ba? Hindi mo yan siya pwedeng gawing sunod-sunuran. May sarili yang paninindigan. And sana lang talaga, no, maging careful. Ito lang talaga ha, mga Lods, ako, I'm not against President BBM. No, kasi todo suporta ako sa kanya. 'Di ba? Alam niyo 'yan, no? Paano natin pinaglaban ang unity. Pero sana maging careful, no, si President BBM sa mga hakbang na ginagawa niya, sa mga desisyon na ginagawa niya, at sa mga taong kinakampihan niya. Kasi pag si VP Inday Sara ang kumalas, pag si VP Inday Sara hindi na niya masikmura, no, ang pinaggagawa ng pinsan ni President BBM, even yung si Rimulya, ay simula na din talaga ito ng pagkakawatak-watak. At alam nyo naman, majority of the votes ni President BBM, nangyari yon kasi katandem niya si VP Inday Sara. For your information, marami dito sa Mindanao, di ba? Pinili si President BBM, it's because andun si VP Inday Sara. Kasi pinili ni VP Inday Sara si President BBM. That's reality. Reality po yan. Kaya sana ipagdasal natin, no, na mas maprotektahan yung relationship nila President BBM at VP Inday Sara. Kasi kung hindi na yan masikmura ni VP Inday Sara, ewan ko na lang talaga.
Mga Lods, may nakita ako, basahin natin. The House of Representatives, led by Speaker Martin Romualdez, has earned the title House of the People through a combination of strong job satisfaction with a 70% approval rating and an even higher trust rating of 73%. Alam nyo mga Lods, ang ikinapagtataka ko lang kasi masyadong buhat na buhat nila ngayon ang bangko no, ng House of Representatives. Lalo na yang si, di ba, Martin Romualdez. Di ba, masyado nilang hina-hype up. Masyado talaga nilang pinapakita sa tao no na okay sila, okay yung performance nila, di ba? May pasabi-sabi pa nga sila, House of the People. Paano kayo naging House of the People? Eh, hindi nyo nga napakinggan, di ba? Yung sigaw ng mamamayan. Hindi nyo nga kami pinapakinggan, di ba? Na isa publiko ang mga pondo na napupunta sa inyo. Di ba? Paano kayo naging House of the People na hindi naman kayo nakikinig sa mga tao? Ang aga nyo naman para i-mind conditioning ang mga tao. Di ba? Sa totoo lang, halata na talaga ang mga pinaggagawa nyo. Una, may pa-resign pa kayo. No? May palipat-lipat pa kayo ng partido. Pangalawa, may pinalabas pa kayong resolusyon, no? Para ipakita ko no ang suporta no kay speaker nyo na si Martin Romualdez. Pangatlo, may mga paganito-ganito kayo. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, ang taong bayan naman mismo ang nakakakita at nararamdaman naman nila kung talagang totoong nagseserbisyo kayo, di ba, sa Pilipinas. And we also need transparency. Di ba? Yun naman yung palagi nyong ipinapamuka na kailangan transparent, kailangan alam ng tao kung saan napupunta ang pondo. Di ba? Magaling kayong pumuna ng iba. Lalo na si VP Inday Sara, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nyo kay VP Inday Sara. Now, bakit pagdating sa inyo, tameme kayo? Pagdating sa inyo, ayaw nyong ipasa publiko,